eine Ansichtskarte? Ich komme bald wieder zurück. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix Recap. Ang pelikula na ating matutunghayan ay pinamagatang As Far As My Feet Will Carry Me o So Weit die Füße tragen sa salitang German na ipinalabas noong 2001. Ist die Kraft seiner Sehnsucht. So weit die Füße tragen. Ito ay isang labor camp sa Siberia kung saan nakakulong ang mga bilanggo ng Aleman noong digmaan. Bagamat walang bakod o regular na gwardiya, ay walang nangahas na tumakas. Dahil kahit na may makatakas sa napakalamig na umaabot ng minus 40 degrees Celsius sa Arctic Circle nang walang pagkain at init, ay paniguradong sila ay maninigas sa lamig o mamamatay sa gutom ng hindi oras. Ngunit ang sundalong Nazi na ito ay hindi naniniwala sa kapalaran. Determinado siyang makatakas at makauwi sa kanyang asawa at anak na babae. Di nagtagal, si Clemens Forel ay nakakuha ng pagkakataong makatakas. Sinundan niya muna ang conveyor belt at nagawa niyang makawala. Pagkatapos ay sinipa niya ang kahoy na tabla sa ilalim ng mga gulong at mabilis na umakyat sa isang truck ng karbon. Ang sasakyan ng karbon ay nagsimulang umusad ng mabagal at habang tinitingnan ni Clemens Forel ang malawak at mabituing kalangitan ng gabi, ay hindi niya maiwasang mapangiti ng lihim. Sa wakas ay makakauwi na siya, ngunit sa sumunod na sandali, ang sasakyan ay biglang natigil at huminto dahil sa isang kahoy. Walang ideya si Clemens Forel kung ano ang nangyayari sa labas, kaya maingat siyang sumili. Ngunit nakita siya ng isang gwardiya ng Soviet. Ang kinahinatnan ng pagtakas dito ay pagkakulong sa isang cage hall. Sa kasamaang palad, sumabay pa ang masungit na panahon. Ang walang humpay na ulan ay walang awang hinahampas siya. Gayunpaman, kahit na sa sobrang lamig ng panahon, si Clemens Forel ay nanatili doon sa loob ng 3 araw at gabi. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamasamang bahagi. Nang palayain siya ng direktor ng bilangguan, nangingimi pa itong sabihin na hinihintay siya ng kanyang mga kakosa. Kaya nang makabalik si Clemens Forel sa minahan, ay naiintindihan na niya ang ibig sabihin ng direktor ng bilangguan. Nakita niya ang kanyang mga kapwa bilanggo. Bawat isa ay may puot sa kanilang mga mata. May hawak na mga pamalo sa 2 hanay. Dahil sa kanyang tangkang pagtakas, ay 3 araw din silang nagutom. Ang kanilang pagkagutom ay nagtulak sa kanila na ilabas sa kanilang gali at brutal na pinagpapalo ang nangihinang si Clemens Forel. Dahilan kaya ito bumagsak. Nahinto lamang ang kanyang kaparusahan ng may namagitan at dinala siya sa paggamutan. Ang doktor na gumamot sa kanya ay isa ring bilanggo ng digmaan. Ngunit sa kabutihang palad ay inamin din ito na iisa lang ang mithiin nila ni Clemens Forel at lubos na hinhangaan nito ang kanyang katapangan upang makatakas, kaya inalagaan siya nito ng mabuti. Gayunpaman, nakiusap si Clemens Forel sa doktor na si Dr. Stoffer na tulungan siyang makatakas muli. Sinabi sa kanya ng doktor na imposibleng makatakas mula sa lugar na iyon na matatagpuan sa Arctic Circle ng Siberia. Noong nakaraan, ang sinumang magtangkang tumakas dito ay karaniwang namamatay. Ibinunyag ng doktor ang isang nakagigimbal na sikreto kay Clemens Forel. Kahit na ang mga walang balak na tumakas ay mamamatay din sa kalaunan, ito ay dahil naguhukay sila ng mabibigat na metal araw-araw at ang matagal na pagkakalantad sa bakal ay tiyak na hahantong sa kamatayan sa pamamagitan ng pagkalason dito. Dahil hindi maiiwasan ang kamatayan, iminungkahi ng doktor kay Clemens na gumawa muli ng pagkakataong tumakas sa pangalawang pagkakataon. Determinado na tumulong hanggang sa huli. Nagpasya ang doktor na tulungan si Clemens Forel sa pagtakas.
Mabilis niyang hinubad ang kanyang sweater at kinuha ang fur boots at maiinit na damit mula sa aparador. Agad na isinuot ni Clemence Farrell ang mga damit. Ipinaalam sa kanya ng doktor na may mga nakatagong supply ng pagkain sa kahabaan ng riles ng tren at inabutan pa siya ng baril at hinikayat siyang gamitin ito kung kinakailangan. Ang mga probisyong ito ay orihinal na inihanda ng doktor para sa kanyang sariling pagtakas. Gayunpaman, isang buwan na ang nakalipas na diagnose siyang may cancer at sa kanyang mahinang kondisyon ay hindi na niya kakayanin ang sobrang lamig ng panahon. Binigyan din ng doktor si Clemence Farrell ng lunchbox na may nakasulat na address ng kanyang tahanan at ipinagkatiwala sa kanya na ipaalam sa kanyang pamilya ang kanyang pagkamatay kung siya ay papalaring tagumpay na makakatakas. Sa pamamagitan nito, muling tumungtong si Clemence Farrell sa landas ng pagtakas sa kailaliman ng gabi. Kinaumagahan, napagtanto ng direktor ng bilangguan na nawawala si Clemence at nagmamadaling pumunta sa silid ng doktor upang tanungin siya. Natuklasan niya na isinakripisyo na ng doktor ang kanyang sarili para sa kanyang mga kababayan. Sa kabilang banda, si Clemence Farrell na puno ng paninindigan ay matapang na sinuong ang malawak na nyebe at malakas na hangin. Samantala, ang prison director ay nag-utos ng paghahanap sa loob ng 30-kilometer radius. Gayunpaman, sa kabila ng ilang araw ng puspusang paghahanap ng mga sundalo, ay walang nakitang bakas ni Clemence Farrell. Ipinagpalagay ng lahat na siya ay nanigas na sa yelo hanggang mamatay, ngunit naniniwala ang warden na siya ay buhay pa at inutusan ang mga sundalo na ipagpatuloy ang malawakang paghahanap sa kanya. Sa ika-9 na araw na kanyang pagtakas, biglang napansin ni Clemence Farrell ang isang sled na humahabol sa kanya mula sa likuran. Nang makita niya ito ay mabilis siyang tumakbo palayo. Gayunpaman, sa kanyang pagmamadali, ay nabitawan niya ang kanyang backpack at nang mabilis na naabutan siya ng sled, ay nadulas siya at nahulog na nauwi sa pagkakahandusay niya sa lupa. Ngunit laking gulat niya nang dumaan lamang ang kareta sa kanya at hindi siya nasaktan. Nagulat siya at naisip na ang buong pangyayari ay isang guni-guni lamang na nilikha ng kanyang isipan. Nakatingin siya sa walang katapusang yelo at niebe sa paligid niya, kaya nataranta si Clemence Farrell. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya magtitiis dahil halos maubos na ang natitira niyang supply ng pagkain. Dahil sa kawalan ng pag-asa, lumuhod siya sa niebe at nanalangin sa Diyos upang mabigyan siya ng pagkain. Gayunpaman, sa maladesyertong Arctic Circle, wala kang ibang makikita kundi niebe lamang. Sa ganitong estado, walang ibang pagpipilian si Clemence Farrell, kundi ipagpatuloy ang pagkaladkad sa kanyang pagod na katawan sa loob ng ilang araw. Kalaunan, nang maubos ang kanyang lakas, ay tuluyan siyang bumagsak sa gutom at pagod. Hindi niya mawari kung ilang oras na ang lumipas nang parang sa kanyang panaginip ay nakarinig siya ng mahina at kakaibang tunog. Sabik na sinundan niya kung saan nanggaling ang tunog at natuklasan niya ang isang seal sa di kalayuan. Parang nakasilip na naman ang bagong pag-asa. Agad niyang inilabas ang handgun mula sa kanyang bulsa at desperadong pinatatag ang kanyang nanginginig na mga kamay, saka pinaputukan ang seal. Sa kasamaang palad, sa kabila ng mahusay niyang pagbaril, ay hindi niya natamaan ng hayop. Nang makitang tatakas na ang seal, ay dali-daling tumayo si Clemence Farrell para habulin ito. Gayunpaman, hindi sinasadyang natapakan niya ang nagyayelong tubig, ngunit iniis niya ang sakit at ipinagpatuloy ang pagtugis. Sa huli, ay maswerteng natamaan niya ang hayop. Gumamit siya ng isang maliit na kutsilyo upang hiwain ang tiyan nito at saka ipinasok ang kanyang mga naninigas na paa sa katawan ng hayop upang mainitan. Pagkatapos ay pinainit niya ang taba ng seal sa isang kaldero at inilapat ito sa kanyang mga paa upang gamutin ang frostbite. Pagkatapos ng maikling pahinga,
muling bumangon si Clemens Farrell at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa tiwangwang at walang katapusang nyebe sa tanawing ito, madali siyang masisiraan ng bai. Kailangan niyang umasa sa pakikipag-usap sa kanyang sarili upang patuloy na mapanatili ang kanyang katinuan. Para maiwasang maligaw, ay gumamit siya ng kompas para itama ang kanyang direksyon sa bawat kahabaan ng kanyang paglalakad. Pagkatapos ng ilang araw pang paglalakbay, nakakita siya ng isang maliit na puno. Si Clemens Farrell ay nalula sa kagalakan at niyakap ang puno na parang nagkaroon siya ng panibagong buhay. Ipinahihiwatig nito na pagkatapos ng 2 buwan ng paghihirap sa pagtakas, ay makakalaya na siya sa napakalamig na Arctic Circle. Samantala, tumanggi ang warden ng kulungan na sumuko at patuloy na pinalawak ang hanay ng paghahanap. Nag-issue pa siya ng wanted notice at nag-set up ng mga checkpoint. Nakapasok na si Clemens Farrell sa kagubatan, ngunit sa hindi inaasahan, ay biglang bumuhos ang blizzard ilang sandali matapos niyang magsimulang maglakad. Napakalakas ng hangin na kaya nilang buhatin siya mula sa lupa at maging ang mga matitibay na puno ay nabunot. Pagtayo pa lang niya ay may bumagsak na malaking puno sa kanyang likuran. Sa kabutihang palad, 2 dumaan na gold prospector ang nagligtas kay Clemens Farrell mula sa kanyang masamang kalagayan. Silang 3 ay nagtulungan at umalalay sa isa't isa habang magkasama silang naglalakbay. Nang dumating ang panahon na kanilang muling pagbangon, ay nagpasya silang maglakbay sa ilog sakay ng balsa. Nasiyahan sila sa magagandang tanawin at nakibahagi sa masiglang pag-uusap tungkol sa kani-kanilang kwento sa buhay. Gayunpaman, biglang naging magulo ang ilog at hindi makontrol ni Clemens Farrell at Anastas ang direksyon ng balsa. Maya-maya nawala ng balanse si Semyon at nahulog sa ilog. Nang makita si Semyon na malapit nang lumubog sa rumaragasang tubig, binaliwala ni Clemens Farrell ang kanyang sariling kaligtasan at agad na tumalon upang iligtas siya. Nagpupumiglas ito, ngunit nagawa niyang hilahin si Semyon pabalik sa pampang. Samantala, iniwan sila ni Anastas at mag-isang sumakay sa balsa. Sa pagbabalik niya sa kanilang kanlungan, ay naisip nitong tuluyan nang nalunod si Semyon. Sa pag-aakalang masosolo na niya ang ginto, ay ninakaw niya ang lahat ng mahahalagang gamit ni Semyon. Pero laking gulat niya nang bumalik si Semyon dahil sa pagtatraidor ni Anastas, ay tinapos ni Semyon ang buhay nito sa isang putok ng baril. Ang 2 natitirang lalaki ay naging pakina ng kanilang mga gamit at muling nagsimula sa kanilang paglalakbay. Di nagtagal, sumapit muli ang taglamig at ang paglalakbay pauwi ay lalong naging mas mahirap. Nagmabuting loob naman si Clemens Farrell na tulungan si Semyon na bitbitin ang iba pa nitong mga dalahin. Ngunit naghinala ang matanda na gusto lamang nakawin ni Clemens ang kanyang ginto. Hindi ito nagdalawang isip at agad na hinampas si Clemens Farrell gamit ang kanyang bag, dahilan para mahulog ito pababa ng bundok. Dahil sa impact ay nawalan ito ng malay. Nang siya ay magkamalay na, natagpuan niya ang kanyang sarili na napapaligiran ng isang grupo ng mga lobo na lumalapit sa kanya. Mabilis na umakyat si Clemens Farrell sa isang maliit na puno, ngunit hindi siya tinigilan ng mga lobo hanggang sa mapunit ang kanyang pantalon. Sa kabila ng kanyang pagsisikap ay naputol ang puno at malapit na siyang pulutanin ng mga lobo. Nang mga sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa di kalayuan. Ilang lobo ang napatay at ang mga lokal na pastol ay dumating upang iligtas siya. Dinala nila si Clemens Farrell pabalik sa kanilang nayon kung saan inalagaan siya ng mga maawaing pastol. Sa tulong nila ay mabilis na nakabawi ang katawan ni Clemens Farrell at ang init ng kanilang pagtanggap na naranasan niya pagkaraan ng mahabang panahon ay nagparamdam sa kanya ng pakikipag-ugnayan sa kanila. Nakabuo siya ng malalim na pakikipagkaibigan sa mga pastol. Gayunpaman, ang wanted notice ng warden ng bilangguan ay nakarating na sa nayon
Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang kanyang pagtakas. Bago siya umalis, ay binigyan siya ng mga pastol ng kanyang mga kakailanganin at niregaluhan pa siya ng isang aso. Ang kanyang paglalakbay pa uwi ay hindi gaanong malungkot dahil kasama niya ang tapat na aso sa kanyang tabi. Kaya naglakbay silang magkasama sa loob ng isa pang taon. Isang araw, nakarating sila sa isang lumber mill. Dire-diretsyong tumakbo ang gutom na aso sa logging area para maghanap ng makakain, ngunit itinaboy ito ng mga trabahador. Nang tinawag ito ni Clemens Forel, ay agad siyang nakilala ng mga manggagawa. Ang may-ari ng lumber mill ay nag-alok sa kanya ng pagkain at inumin at pagkatapos ay pinasakay siya sa tren patungong Germany. Ang kanyang nalalapit na pag-uwi ay sumilay ang isang maningning na ngiti sa mukha ni Clemens Forel. Gayunpaman, lingid sa kanyang kaalaman ay isinumbong na siya ng may-ari ng lumber mill. Ang warden ay nagtipon na ng mga sundalo habang naghihintay sila sa istasyon ng tren. Sa kabutihang palad, napansin ni Clemens Forel ang hindi pangkaraniwang sitwasyon at nagawa niyang iwasan ang mga sundalo sa pamamagitan ng pag-ikot sa paligid ng tren. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng warden ng bilangguan sa kritikal na sandali. Kung paano ang lahat ng pag-asa ay tila nawala, ang kanyang kasamang aso ay buong kapang na namagitan. Kaya sinunggaban nito ang warden at mabangis na kinagat siya. Ang katapatan nito ay nagbigay kay Clemens Forel ng isa pang pagkakataon upang makatakas. Nang makarinig ng putok ng baril sa kanyang likuran, napag-alaman niyang binaril ang kanyang kasamang aso. Hindi niya napigilan ang kanyang kalungkutan, ngunit nagpatuloy muli siya sa pagtakbo. Sa sandaling mangailangan siya ng madaling pagkilos, ay umakyat siya sa isang overpass at tumalon sa isang dumadaang tren. Muli, ay nagkaroon na naman siya ng pagkakataong makatakas. Hindi siya tumigil sa paglalakbay ng walang pagod at patuloy na sumusulong. Lumipas ang panahon at ngayon ay taong 1952. Si Clemens Forel ay palaboy-laboy at walang pera. Kaya gutom na gutom siyang nakatingin sa isang masarap na pagkain. Gayunpaman, agad siyang itinaboy ng nagluluto. Dahil sa sobrang kagutuman ay lumapit siya sa nagtitinda ng pancake kung saan inalok siya ng mga babae, ngunit wala siyang pera sa kanyang mga bulsa. Nang maramdaman ang sitwasyon, malungkot na umalis na lamang si Clemens Forel. Bigla-biglang pumutol ang tindera ng isang piraso ng flatbread at ibinigay ito sa kanyang anak para kay Clemens Forel. Nagulat sa kilos ng bata. Nagalinlangan sandali siya bago napagtantong binigyan siya ng mainit at umuusok na flatbread. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay nakakuha ng atensyon ng isang lalaking Hudyo. Kinuha ni Clemens Forel ang flatbread at tumuloy sa isang kalapit na simbahan kung saan pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at taimtim na nanalangin. Ang lalaking Hudyo na sumunod sa kanya ay nakasaksi sa eksena, ngunit hindi siya nito inireport. Sa halip, bilang isang dating bilanggo ng digmaan, ay dinala niya si Clemens Forel sa kanyang tirahan. Matapos maligo at mag-ayos, bumalik muli ang tunay na itsura ni Clemens. Binigyan pa siya ng lalaking Hudyo ng pasaporte at mga dokumento para sa kanyang paglalakbay at lubos siyang nagpapasalamat. Habang hawak ang pasaporte, dumating si Clemens Forel sa hangganan ng Soviet. Pagkatapos ng inspeksyon ay pinayagan na nga siyang magpatuloy. Pinipigilan niya ang kanyang sarili sa pananabik, sa takot na baka mapahagalpak siya sa tawa. Sa wakas ay natikman na niya ang kalayaan. Ngunit pagdating niya sa gitna ng Suwa Bridge sa hangganan, isang sinag ng malakas na liwanag ang sumilay sa kanyang mukha. Sa liwanag, nakilala niya ang pamilyar na mukha ng warden ng bilangguan. Nataranta si Clemens Forel. Kanina pa pala naghihintay doon ng warden. Nagmamadali siyang lumingon sa likuran at napagtantong nakatayo pa rin siya sa lupa ng Soviet at may kapangyarihan pa rin ang warden na arestuhin siya.
Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Naramdaman ni Clemence Forel ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan. Ang lahat ng mga taon ng paghihirap niya upang makatakas ay tila walang saysay. Gayunpaman sa kanyang sorpresa, ang warden ay tumabi na nagbigay daan para sa kanya. Hindi makapaniwala si Clemence Forel, ngunit maingat siyang lumakad. Ang warden bilang isang sundalo ay humahanga na napagtagumpayan ni Clemence Forel ang 7 taong masigasig na pagtakas. Kaya naman mas pinili niyang pakawalan ito. Ngunit bilang isang sundalo, siya ang tunay na nagwagi. Sa wakas ay maayos na dumaan si Clemence Forel sa checkpoint. Napagtagumpayan niya ang maraming hadlang, kaya sa wakas, sa isang gabing nagnanyebe, bumalik siya sa kanyang inaasam-asam na tahanan. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng kanyang pamilya mula sa labas ng bintana at ang nakakapagbagdamdaming eksena ay napuno ng labis na emosyon kay Clemence Forel. Sa sandaling iyon, ang kanyang asawa at anak na babae ay naghanda ng tumungo sa simbahan upang manalangin at si Clemence Forel ay tahimik na sumunod sa kanilang likuran. Tila may naramdaman ang kanyang anak. Sa loob ng simbahan, dahan-dahan siyang lumingon at biglang nakita ang matagal nang nawawalang ama. Nagyakapan silang dalawa sa tuwa. Lumapit din ang kanyang asawa at marahang hinaplos sa kanyang mukha. Parang panaginip ang muling pagkikita sa kanilang mga mata. Umiiyak ang pamilya sa tuwa. Marahil ito ang tunay na kahulugan ng buhay. Marami pong salamat muli mga kaboso. At ano ang mapupulot na aral sa pelikulang ito? I-komento lamang po ang inyong sagot.